Pirmahan mo na yan, Fina. Huwag mo nang patagalin ang usapan dahil marami pa kaming gagawin. Ano to, Moy? Bakit kailangang umamin ako sa utang na hindi ko naman nakita? 7 taon kang wala, Moy. 7 taon akong nagpapakapagod dito para lang may makain ang anak mo. Yan na nga ang sinasabi ko eh. Saan napunta ang mga perang ipinapadala ko sa iyo? 7 taon akong nagpakuba sa ibang bansa. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin na baon tayo sa utang. Nilustay mo ang pinaghirapan ko sa kung ano-anong luho mo, kaya panindigan mo yan. Luho. Anong luho ang sinasabi mo? Tingnan mo ang mga kamay ko. Mo'y puno ng kalyo sa pananahi dahil hindi sapat ang ipinapadala mo. Pati pambayad sa kuryente ako ang gumagapang. Huwag ka nang magmalinis. Ayaw mo lang aminin na naging pabaya kang asawa. Ngayon pirmahan mo na yan kung ayaw mong kalad ka rin kita sa harap ng mga bisita natin sa labas. Nakakahiya ka, Fina. Napakawalang kwenta mo. Nanlamig ang buong pagkatao ni Fina sa bawat salitang binitawan ng asawa. Ang mga kamay niyang kanina lang ay masayang nagmamasa ng harina para sa handang fiesta, ay unti-unting nanginig, at ang puting pulbos na kumapit sa kanyang balat ay tila naging abo ng kanyang mga pangarap. Hindi siya makapaniwala. Ang lalaking 7 taon niyang ipinagdasal na makabalik ang lalaking gabi-gabi niyang iniisip habang yakap ang kanilang anak, ay nakatayo ngayon sa harap niya, hindi para magpasalamat, kundi para itulak siya sa bangin ng kahihiyan. Ramdam ni Fina ang bawat pintig ng kanyang puso, na tila unti-unting nadudurog parang isang telang pilit na pinupunit sa gitna ng katahimikan ng kanilang kusina. Sa labas naririnig ang masayang tugtugin ng banda ng barangay, ang tawanan ng mga kapitbahay, at ang amoy ng masasarap na pagkain na sumisimbolo sa pagdiriwang. Ngunit sa loob ng puso ni Fina, isang malakas na bagyo ang kasalukuyang humahagupit, winawasak ang bawat haligi ng pagtitiwala na itinayo niya sa loob ng maraming taon. Tumulo ang isang butil ng luha sa ibabaw ng dokumentong nakalatag sa hapagkainan, nag-iwan ng isang basang marka sa puting papel. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung bakit ngunit ang kanyang lalamunan ay tila binara ng isang malaking bara ng sakit. "Oh, bakit ka umiiyak? Para ka namang biktima rito." Isang boses ng babae ang biglang bumasag sa tensyon. Pumasok mula sa pintuan si Amparo, isang babaeng bakas sa muka. Ang pagiging magarbo at mayabang. May dala itong isang batang babae, na marahil ay 5 taong gulang pa lamang. "Moy Sinta, bilisan mo na riyan. Naiinip na si baby sa init dito sa loob." Tumingin si Fina sa bata. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang maliit na nunal sa gilid ng mata nito, isang markang taglay na taglay ni Moy. Parang may kung anong matalim na bagay na bumaon sa dibdib ni Fina. Ang sakit ay hindi na lamang basta hapti, ito ay isang lason na mabilis na kumakalat sa kanyang mga ugat. "Sino siya, Moy?" tanong ni Fina sa mahinang boses, halos pabulong na lamang dahil sa matinding panghihina. "Si Amparo. Siya ang tumulong sa akin noong panahong tinalikuran mo ako sa hirap," sagot ni Moy na walang bakas ng pagsisisi sa muka. "At itong bata siya ang bago nating anak. Kupkupin mo siya bilang pasasalamat sa lahat ng tulong ni Amparo sa akin." Sa sandaling iyon, pumasok si Doña Gregoria, ang biyenan ni Fina, nakilala sa pagiging mapagmataas at matalim ang dila. Bitbit nito ang isang mamahaling paypay at may ngiting nanunuya sa kanyang mga labi. Lumapit siya kay Fina at marahas na hinawakan ang baba ng minugang. "Huwag ka nang magpabebe, Fina," utos ni Doña Gregoria. "Maging masaya ka na lang na bumalik ang asawa mo. Malaki ang utang na loob natin kay Amparo, dahil kung hindi dahil sa kanya baka namulubi na si Moy sa ibang bansa dahil sa mga paglustay mo sa pera. Pirmahan mo na yan at pagkatapos ay maghain ka na sa labas. Maraming bisitang naghihintay." Nanginginig ang mga daliri ni Fina habang hawak ang ballpen. Tumingin siya sa bintana kung saan nakita niya ang kanyang anak na si Junjun na nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga malungkot at tila nalilito sa mga nangyayari. Ang bata ay may hawak na isang maliit na laruang gawa sa kahoy, isang regalong ipinangako ni Moy na papalitan ng bago pag-uwi niya. Pero ngayon hindi man lang sulyapan ni Moy ang sariling anak. Isang matinding pag-aalipusta ang nararamdaman ni Fina. Hindi sapat ang ipahiya siya sa loob ng bahay. Gusto nilang aminin niya ang mga kasalanang hindi niya ginawa para lamang malinis ang pangalan ng asawang nagtaksil. Ang bawat salita ni Doña Gregoria ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang likuran, pilit siyang pinapaluhod sa harap ng kawalang katarungan. "Ayaw mo pa ring kumilos," singhal ni Moy.
Gusto mo bang kaladkarin kita sa harap ng altar ng simbahan para makita ng lahat kung gaano kakasamang asawa pirmahan mo yan? Gamit ang kanyang huling lakas, ibinaba ni Fina ang ballpen nang hindi pumipirma. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Moy, mga matang dati, ay puno ng pagmamahal, ngunit ngayon ay puno na lamang ng puot at panlilinlang. Moy, 7 taon akong naging tapat. Wika ni Fina sa boses na bagaman nanginginig, ay bakas ang paninindigan. 7 taon akong hindi tumingin sa ibang lalaki dahil naniwala ako sa pangako mo. Pero ngayon, ang kapalit pala ng katapatan ko ay ang ganitong klaseng paglapastangan. Isang malakas na kalabog ang nagmula sa pagbagsak ng kamay ni Moy. Sa mesa, dahilan para tumalo ng puso ni Fina sa takot. Ngunit hindi siya kumurap. Hindi niya hahayaang makita nila ang kanyang lubos na pagkatalo, kahit na sa loob niya ay wala na siyang matayuan. Huling babala, Fina Patton. Banta ni Moy, ang kanyang muka ay naging kasing pula ng mga banderitas sa labas. Pirmahan mo ito o sisiguraduhin kong sa kalsada kayo pupulutin ng anak mo bago matapos ang fiesta na ito. Sa labas muling tumunog ang malakas na tambol kasunod ng hiyawan ng mga tao. Ang saya ng paligid ay tila isang malaking insulto sa unti-unting pagkawasak ng mundo ni Fina. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kusina, tila naghihintay ang hangin sa susunod na mangyayari. Ang bawat segundo ay tila isang taon sa pakiramdam ni Fina. Habang nakatingin siya sa dokumento, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang lihim na dokumentong itinago niya sa ilalim ng kanilang kama. Noong nakaraang buwan, isang bagay na maaring magpabago sa takbo ng lahat. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Eulalia, ang matalik niyang kaibigan, na may dalang balita, na tila isang kidlat na lalong nagpadilim sa kanyang langit. Fina, Moy, may mga pulis sa labas. Hingal na sabi ni Eulalia, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Fina, kundi may kakaibang kinang habang nakatingin kay Amparo. Anong lihim ang dala ni Eulalia? At bakit tila may alam siya sa mga plano ni Moy na hindi alam ni Fina? Ang isang mabuting asawa, Fina, ay parang lupang tapat na naghihintay sa ulan. Kung hindi umuulan sa sarili niyang bakuran, natural lang na maghanap ang ulap ng ibang madidiligang lupa. Malamig ang boses ni Doña Gregoria habang hinihigop ang kanyang mainit na tsokolate. Tila hindi alintana ang mga pulis na nasa labas ng kanilang bakod. Ang kanyang mga salita ay mas matulis pa sa mga karayom na ginagamit ni Fina sa pananahi. Bawat isa ay sadyang itinatama sa mga sugat sa puso ng kanyang menugang. Sa labas ang gulo ay unti-unti nang humuhupa dahil si Moy, gamit ang kanyang matamis na dila at ilang pirasong papel, ay nagawa ng paalisin ang mga awtoridad sa pagsasabing misunderstanding lamang ang lahat sa pagitan ng magkakaibigan. Mama, anong klaseng paghahambing yan? Pinagtaksilan ako ni Moy. Nagdala siya ng ibang babae at anak sa loob ng pamamahay na ako ang nagtaguyod habang wala siya. Sagot ni Fina, ang kanyang boses ay puno ng pait at panginginig. Pamamahay na ikaw ang nagtaguyod? Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Gregoria. Huwag mong kalilimutan, Fina, na Villaflor ang apelidong dala mo dahil sa anak ko, at ang perang ipinambabayad sa kuryenteng ginagamit mo sa pananahi. Galing iyon sa pawis ni Moy sa ibang bansa. Magkaroon ka naman ng kahit kaunting utang na loob. Kung naging sapat kang asawa, hindi maghahanap ng kalinga ang anak ko sa iba. Isang banal na obligasyon ng babae ang magtiis para sa pagkakaisa ng pamilya. Hindi makapaniwala si Fina sa naririnig. Ang relihiyosong biyenan na laging may hawak na rosaryo ay nagagawa ngayong baluktutin ng katotohanan para lamang paboran ng sariling dugo. Ang bawat pangungusap ni Doña Gregoria ay tila isang tanikala na unti-unting pumupulupot sa leeg ni Fina. Pinagkakaitan siya ng hangin, pinagkakaitan siya ng katarungan. Dumating ang oras ng tanghalian, ang pinakatampok na bahagi ng fiesta. Ngunit para kay Fina, ang hapagkainan ay naging isang entablado ng kanyang sariling paghihirap. Sa pilitan siyang pinagsuot ng apron ni Doña Gregoria at pinagsilbi sa mesa. Sa gitna ng hapag ay ang malutong na lechon, ang makulay na pansit, at ang iba't ibang kakanin, ngunit ang amoy ng pagkain ay tila naging amoy ng nabubulok na pag-asa para sa kanya. Nakaupo si Amparo sa upuang dati ay nakalaan para kay Fina katabi ni Moy. Pinagsisilbihan ni Moy si Amparo ng may pag-iingat na hindi kailanman naramdaman ni Fina sa loob ng maraming taon. Ang bawat subo ni Amparo ay tila isang sampal sa dangal ni Fina, habang siya naman ay abala sa pagpapalit ng mga platong marumi
at pagdadala ng mainit na sabaw. Fina pakiabot naman ng tissue para sa bata, utos ni Moy nang hindi man lang tumitingin sa kanya. At pakidagdagan ng juice ni Amparo, mukhang nauuhaw siya sa init ng biyahe. Tumalima si Fina ng walang kibo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakayuko, iniiwasang makita ang mga mapang-insultong ngiti ni Amparo. Ramdam niya ang titig ng mga kamag-anak ni Moy na nakikifiesta, mga titig na puno ng paghatol. Tila sinasabi na siya ang may kasalanan kung bakit naging ganito ang kanilang pamilya. Ang katahimikan ni Fina ay hindi tanda ng pagsuko, kundi isang imbakan ng galit na unti-unting naglalaga sa ilalim ng kanyang balat. Nang sumapit ang gabi pagkatapos ng mahabang oras ng paglilingkod, dinala ni Fina si Junjun sa kanilang maliit na kwarto. Ang bata ay tahimik, ang mga matang musmos ay bakas ang matinding kalituhan at takot. Hinawakan ni Fina ang maliliit na kamay ng anak at niyakap ito ng mahigpit sa gitna ng kadiliman. Nay, aalis na po ba tayo? Bakit po sila nandito sa bahay natin? Bulong ni Junjun, ang kanyang boses ay tila isang hibla ng sinulid na malapit ng maputok. Huwag kang mag-alala, anak, pabulong na sagot ni Fina, habang hinahaplos ang buhok ng bata. Hinding-hindi kita pababayaan, kahit anong mangyari lalaban si nanay para sa atin. Pangako ko yan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, narinig ni Fina ang mahinang yabag ng mga paa sa labas ng kanilang kwarto. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at bahagyang binuksan ang maliit na siwang. Nakita niya sina Moy at Doña Gregoria sa dulo ng pasilyo malapit sa altar, na tila may seryosong pinag-uusapan. Siguraduhin mo lang, Moy, na maayos ang titulo ng lupa sa Cavite, sabi ni Doña Gregoria sa mahinang boses ngunit puno ng awtoridad. Hindi pwedeng malaman ni Fina na ang perang ipinapadala niya para sa utang natin ay doon mo pala inilalagak sa pangalan ni Amparo. Kapag nakuha na natin ang pirma niya sa waiver, wala na siyang magagawa. Huwag kayong mag-alala, ma. Hawak ko na si Eulalia. Siya ang bahala sa lahat ng papeles. Sagot ni Moy na may kasamang tawa na tila galing sa ilalim ng lupa. Namiligig ang buong katawan ni Fina. Ang Cavite, ang lupa, ang pera. At si Eulalia, ang kaibigang itinuturing niyang kapatid, ay kasabot sa pagnanakaw ng kanyang kinabukasan. Ang bawat impormasyon ay tila isang malakas na dagok na nagpabagsak sa kanyang huling depensa. Bago pa man makabalik si Fina sa kama, narinig niya ang boses ni Amparo na naglalakad patungo sa kabilang kwarto kasama ang kanyang anak. Huminto si Amparo sa tapat ng pinto ni Fina. Sa pamamagitan ng siwang, nakita ni Fina ang malupit na ngiti sa mga labi ng babae. Yumukod si Amparo sa kanyang anak at bumulong sapat na para marinig ni Fina sa kabila ng pinto. Huwag kang mag-alala, anak. Malapit na. Sa susunod na linggo atin na ang kwartong ito at mapapaalis na natin ang katulong na yan sa buhay ng papa mo. Ang huling mga salita ni Amparo ay tila isang hatol ng bitay na nag-iwan kay Fina, na nakatayo sa dilim, ang puso ay nag-aapoy sa galit habang ang luha ay tuluyan. Nang natuyo, pinalitan ng isang matigas na determinasyong hindi kailanman nila inasahan. Ang amoy ng litson at sari-saring kakanin na nakahain sa mahabang mesa ay tila naging amoy ng lason sa loob ng ilong ni Fina. Puno ang bahay ng mga Villaflor. Naroon ang mga pinsan, ang mga kumare ni Doña Gregoria at ang mga kilalang tao sa barangay. Sa gitna ng tawanan at kantsawan tungkol sa masayang pagbabalik ni Moy, si Fina ay nananatiling isang anino sa sulok. May hawak na tray ng mga baso, tila isang estranghero sa sarili niyang tahanan. Mga kaibigan, mga kamag-anak, sandali lamang po. Malakas na tawag ni Doña Gregoria. Habang tumatayo sa kabisera, ang kanyang boses ay puno ng kaplastikan na tila musikang nakakarindi sa pandinig. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang bigyan ng pagkakataon ang aking menugang na si Fina na ipakita ang kanyang pasasalamat. Fina, lumapit ka rito, anak. Dahan-dahang lumakad si Fina. Patungo sa gitna, ang bawat hakbang ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Nakita niya ang mapanuyang ngisi ni Moy at ang tila reyna na pagkakaupo ni Amparo sa tabi nito. Pinagmasdan ni Fina ang mga mata ng mga bisita. Puno ng kuryosidad, ang iba ay may halong awa, ngunit karamihan ay naghihintay ng isang palabas. Gusto kong malaman ng lahat. Pagpapatuloy ni Doña Gregoria habang hinahawakan ang balikat ni Fina nang may puwersa na kung hindi dahil sa kabutihang loob ni Amparo rito, baka hindi na nakauwi ng buhay ang aking anak. Si Amparo ang naging anghel ni Moy sa ibang bansa.
Kaya bilang tanda ng paggalang at pasasalamat ng ating pamilya, nararapat lamang na magmano ka sa kanya, Fina. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Fina. Ang pagmamano ay isang sagradong tradisyon para sa mga nakatatanda, isang tanda ng paggalang sa dugo at karunungan. Ang utusan siyang gawin ito sa kabit ng kanyang asawa ay hindi lamang insulto, ito ay pagyurak sa kanyang buong pagkatao sa harap ng buong barangay. Mama, hindi ho yata tama yan. Mahinang sagot ni Fina, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit at hiya. Anong hindi tama? Singhal ni Moy, sapat na para marinig ng mga malapit sa kanila. Huwag kang mapagmataas, Fina. Ang perang pinalamon mo kay Junjun nitong nakaraang buwan kay Amparo, galing iyon. Magmano ka. Sa ilalim ng matitinding tingin ng mga tao, dahan-dahang itinaas ni Fina ang kanyang kamay. Nararamdaman niya ang init ng kanyang mga luha na pilit niyang pinipigilan. Ang bawat sentimetro ng paglapit ng kanyang noo sa kamay ni Amparo ay tila isang kutsilyong unti-unting humihiwa sa kanyang dangal. Nang dumampi ang likod ng kamay ni Amparo sa kanyang noo, narinig ni Fina ang mahinang bungis-ngis ng babae, isang tunog ng tagumpay na tila lason na pumasok sa kanyang pandinig. Pagkatapos ng eksena, mabilis na lumabas si Fina patungo sa likod bahay malapit sa poso. Doon sa ilalim ng matandang puno ng sway ay nakaupo si Aling Salud, ang bulag na matandang kapitbahay na laging naroon tuwing may fiesta. Anak, lumapit ka, malambing na tawag ni Aling Salud. Ramdam ng matanda ang bigat ng hangin sa paligid ni Fina. Lumapit si Fina at naupo sa tabi ng matanda. Hinawakan ni Aling Salud ang nanginginig na mga kamay ni Fina. Naririnig ko ang pintig ng puso mo, Fina. Parang isang ibon na pilit kumakawala sa hawla. Huwag mong hayaang ang hiya ay maging gapos mo. Ang ulan ay hindi tumatagal ng habang buhay. Darating ang araw na ang putik na ipinahid nila sa iyo ay huhugasan din ng katarungan. Sa mga salitang iyon, nakaramdam si Fina ng kaunting init sa kanyang nanlalamig na dibdib. Ang simpleng pagpiga ng matanda sa kanyang kamay ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi kayang ibigay ng anumang dasal ni Doña Gregoria. Nang matapos ang fiesta at nag-alisan na ang mga bisita, inutusan ni Doña Gregoria si Fina na linisin ang kwartong ginamit ni Moy at Amparo. Habang nag-aayos ng mga nakakalat na gamit, na tabig ni Fina ang isang bag na hindi maayos ang pagkakasara. Mula rito ay nalaglag ang ilang mga papeles. Dali-daling pinulot ni Fina ang mga ito, ngunit huminto ang kanyang hininga nang makita ang isang pamilyar na dokumento. Ito ay isang birth certificate mula sa ibang bansa. Sa ilalim ng pangalan ng ama, malinaw na nakasulat ang Moises Villaflor, at ang petsa ng kapanganakan ng bata ay 3 taon na ang nakalilipas noong panahong sumusulat pa si Moy kay Fina na nagsasabing siya ay nag-iisa at nangungulila sa disyerto. Hindi lang ito bata na kinopkop. Ito ay sariling dugo ni Moy. Habang hawak ang papel, narinig ni Fina ang boses ni Eulalia sa labas tumatawa, kasama si Amparo. Huwag kang mag-alala, Amparo. Sanay na si Fina sa pagtitiis. Basta yung usapan natin sa komisyon sa lupa, ha? Ang huling piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo. Si Eulalia, ang kaibigang tinatawag niyang kapatid, ay hindi lang basta nakikibalita, siya ang arkitekto ng kanyang pagbagsak. Nanginginig ang mga kamay ni Fina habang itinatago ang dokumento sa loob ng kanyang damit. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang malamig at matalim na liwanag. Kung gusto nila ng gyera, ibibigay niya ito, ngunit sa sarili niyang paraan. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang maliit na lampara, nakaupo si Fina sa sahig ng kanyang madilim na kwarto. Ang tanging naririnig ay ang malalim na paghinga ni Junjun na mahimbing nang natutulog, at ang tila walang katapusang pag-ugong ng mga kuliglig sa labas. Sa harap ni Fina ay nakalatag ang isang kinalawang na lata ng biskwit, ang kanyang lihim na imbakan ng mga alaala at katotohanan. Dahan-dahan niyang inilabas ang mga lumang resibo ng remittance na itinago niya sa loob ng 7 taon. Binuksan niya ang tupi ng bawat papel, ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa mga kupas na tinta. Inihambing niya ang mga halagang nakasulat sa mga ito sa mga sulat na ipinadala ni Moy noon. Unti-unting lumitaw ang isang masakit na katotohanan, ang perang dumarating sa kanya ay wala pang sangkapat ng kinikita ni Moy. Ang perang sinasabi ni Doña Gregoria na ipinangluluho ni Fina ay ang barya-baryang natitira matapos kuhanin ng kanyang asawa ang malaking bahagi nito para sa sariling interes. 7 taon, bulong ni Fina sa hangin, ang kanyang boses ay puno ng pait.
7 taon akong nag-uulam ng asin para lang may maipadala sa mga Villaflor habang ikaw mo'y nagpapakasasa ka sa Cavite. Nahanap din niya sa loob ng lata ang isang maliit na polyeto ng isang subdivision sa Cavite na aksidente niyang nakuha sa gamit ni Moy noong unang araw ng pagdating nito. May mga sulat kamay doon, mga numero petsa, at ang pangalang Amparo Salceda. Ngayon ay maliwanag na ang lahat. Ang bawat patak ng pawis ni Fina sa pananahi ay naging semento at buhangin para sa bahay na hindi kailanman magiging kanya. Kinabukasan habang abala si Fina sa paglalaba sa likod bahay, dumating si Eulalia. Ang kanyang kaibigan ay may dalang mga kakaninang muka, ay balot ng peking pag-aalala na tila isang maskarang gawa sa porselana. Bes, kumusta ka na rito? Tanong ni Eulalia habang nauupo sa isang bangko. Huwag mo nang masyadong dibdibin yung nangyari kagabi. Alam mo naman si Doña Gregoria matanda na kaya mainit ang ulo. Pero aminin mo, ang ganda ni Amparo, no, parang hindi mo aakalain na galing din sa hirap. Itinigil ni Fina ang pagkuskus sa damit. Tumingin siya kay Eulalia, pinagmamasdan ang bawat kurap ng mga mata ng kaibigan. Oo, maganda siya, Eulalia, at mukhang marami siyang pera. Sabi ni Moy, si Amparo raw ang tumulong sa kanya sa abroad. Ikaw, Bes, kailan mo pa nalaman ang tungkol sa kanila? Saglit na napatigil si Eulalia. Ang kanyang ngiti ay tila bahagyang nanginginig. Ha, anong sinasabi mo? Ngayon ko lang din nalaman, no, nagulat nga ako eh. Pero Bes, kung ako sa'yo, pirmahan mo na yung waiver na hinihingi ni Moy para matapos na ang gulo. Tutulungan naman kita humanap ng abogado para sa custody ni Junjun, basta huwag mo lang silang babanggain sa pera. Ramdam ni Fina ang lason sa bawat salita ni Eulalia. Gusto niyang isigaw na alam na niya ang lahat, na narinig niya ang usapan tungkol sa komisyon sa lupa, ngunit pinili niyang manahimik. Ang pananahimik ay ang kanyang pinakamabisang sandata sa ngayon. Pag-iisipan ko, Eulalia, maikling sagot ni Fina. Bago muling isinawsaw ang damit sa tubig, ang bawat kuskos ay tila paglilinis sa kanyang sarili mula sa dumi ng pagkakanulo ng kaibigan. Nang umalis si Eulalia, pumasok si Fina sa loob ng bahay at kinuha ang kanyang makina sa pananahi. Iyon ang tanging bagay na hindi nakuha ng mga Villaflor sa kanya, ang kanyang kakayahan. Habang pilit niyang inaayos ang punit na damit ni Junjun, ang bawat pagtapak niya sa pedal ng makina ay tila bawat hakbang patungo sa kanyang kalayaan. Ang tunog ng makina na umiikot ay tila isang awit ng determinasyon sa gitna ng kawalang pag-asa. Pinagmasdan niya ang mga hibla ng sinulid na pilit na pinagdurugtong ang dalawang bahagi ng tela. Ganon din ang ginagawa niya sa kanyang buhay, tinitipon ng mga piraso ng katotohanan para makabuo ng isang matibay na pananggalang. Hindi niyo ako matatapos sa isang gabi lang, wika niya sa sarili, habang ang karayom ay mabilis na bumababaon sa tela. Kung ang tela ay kayang baluktutin ng tadhana, ay kaya ko ring tahiin sa sarili kong paraan. Walang sinabi ang bata, hinawakan lang nito ang laylayan damit ni Fina at sumandal sa kanyang binti. Ang init ng katawan ng anak ay tila muling nagpaalab sa apoy sa loob ni Fina. Doon niya naramdaman na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Gabi na nang matapos siya sa lahat ng gawain. Habang inihahanda ang hihigan, biglang nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone na itinago niya sa ilalim ng unan. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang bumungad sa kanya. Huwag kang titingin sa likod bukas ng 8:00 ng umaga. May mga taong darating para kunin ang lahat ng ebidensyang hawak mo. Itago mo ang bata. Nanlamig ang mga kamay ni Fina. Sino ang nagpapadala ng babalang ito at paano nalaman ng taong ito na may ebidensya siyang itinatago? Ang dilim ng gabi ay tila lalong naging mapanganib at ang bawat kaluskos sa labas ng bahay ay tila banta ng isang paparating na sakuna. Bes, ibigay mo na sa akin ang mga papel na yan. Ako na ang bahalang magtago sa opisina namin sa munisipyo. Hindi nila maiisip na nandoon ang ebidensya mo. Sigurado ka ba, Eulalia, ito na lang ang tanging alas ko para mabawi ang dangal ko at ang kinabukasan ni Junjun? Kailan ba kita pinabayaan? Magmula bata tayo, ako na ang taming mo. Huwag kang mag-alala, Fina. Kahit itaya ko ang trabaho ko, hindi ko hahayaang manalo ang Moy na yan at ang babaeng yan. Sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan na humahampas sa bubong na yari sa luma, at kalawanging yero, ibinigay ni Fina ang lahat ng kanyang pag-asa. Ang folder na naglalaman ng kopya ng birth certificate, ang mga resibo ng remittance, at ang mga tala ng bawat sentimong ipinadala niya, ay dahan-dahang lumipat sa mga kamay ni Eulalia. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Fina,
Tila ba nabawasan ng isang sako ng bigat ang kanyang balikat sa paniniwalang may kakampi siya sa gitna ng digmaang ito. Salamat, Bes. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka, wika ni Fina, ang kanyang boses ay nanginginig sa pasasalamat. Upang ipagdiwang ang kanilang munting alyansa, nagdala si Eulalia ng mainit na pansit at kakanin. Kumain silang dalawa sa maliit na kusina ni Fina habang mahimbing na natutulog si Junjun. Sa sandaling iyon naramdaman ni Fina ang isang pambihirang kapanatagan. Ang tawa ni Eulalia ang mga kwento nito tungkol sa kanilang kabataan. Lahat ay tila isang pamilyar na kumot na bumabalot sa nanlalamig niyang puso. Ngunit sa bawat subo ng pagkain, hindi napansin ni Fina ang malalim at madilim na tingin sa mga mata ng kaibigan, isang tingin na puno ng pag-aalinlangan at takot. Matapos ang hapunan, naramdaman ni Fina ang isang kakaibang antok. Ang kanyang mga talukap ay tila naging kasing bigat ng tingga, at ang boses ni Eulalia ay unti-unti nang naglalaho sa kanyang pandinig hanggang sa tuluyan na siyang lamunin ng kadiliman. Nagising si Fina sa gitna ng madaling araw dahil sa isang kakaibang katahimikan. Ang ulan ay tumigil na at tanging ang tumititik na tubig mula sa tumutulong bubong ang naririnig. Kinapa niya ang kanyang tabing ngunit wala na roon ang folder. Mabilis siyang bumangon, ang kanyang ulo ay umiikot pa rin dahil sa bigat ng pagkakaidlip. Eulalia, Best, tawag niya sa mahinang boses. Walang sumagot. Ang pinto ng kanyang kwarto ay bahagyang nakabukas. Kumaripas ng takbo si Fina patungo sa kanyang taguan, sa ilalim ng sahig, ngunit laking gulat niya nang makitang sira na ang kandado ng kanyang latang biskwit. Wala na ang lahat. Wala na ang mga resibo, wala na ang mga polyeto, at wala na ang dokumentong magpapatunay sa kasinungalingan ni Moy. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanyang dibdib, isang kaba na tila sumasakal sa kanyang hininga. Hindi siya makapaniwala. Lumabas siya ng bahay kahit madilim pa ang paligid at maputik ang daan. Tinakbo niya ang distansya patungo sa kanto sa tapat ng simbahan kung saan madalas dumaan ang mga sasakyan. Doon sa ilalim ng madilim na liwanag ng poste ng kuryente, nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan, ang kotseng gamit ni Amparo. Nakatayo sa tabi nito si Eulalia. Nakita ni Fina ang pag-abot ni Eulalia ng folder sa mga kamay ni Amparo. Nakita niya ang pagyakap ni Amparo kay Eulalia at ang pag-abot ng isang makapal na sobre na tiyak niyang naglalaman ng pera. Parang tumigil ang tibok ng puso ni Fina. Ang sakit ay hindi na lamang basta hapdi. Ito ay isang lason na sumabog sa loob ng kanyang buong pagkatao. Ang kanyang tinuturing na kapatid, ang tanging taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ay ang siya ring humukay ng kanyang libingan. Eulalia, pabulong na sambit ni Fina ang kanyang boses, ay tila isang hibla ng sinulid na tuluyan nang naputol. Habang papaalis ang sasakyan ni Amparo, naiwan si Eulalia na nakatayo sa putikan. Bago ito umalis, may isang bagay na inihulog si Eulalia sa basurahan sa tabi ng kalsada. Nang masigurong wala na ang kaibigan, dahan-dahang lumapit si Fina sa basurahan. Doon sa gitna ng mga nabubulok na basura at putik, nakita niya ang isang lumang litrato. Ito ang litrato nilang dalawa ni Eulalia noong sila ay nagtapos ng elementarya, magkayakap na kangiti at puno ng pangarap. Ang litrato ay punit-punit na at basang-basa, simbolo ng isang pagkakaibigang itinapon at nyurakan para sa pansariling interes. Nanginginig ang mga kamay ni Fina habang pinupulot ang piraso ng litrato. Hindi siya umiyak. Ang kanyang mga luha ay tila naging bato na sa loob ng kanyang mga mata. Doon niya naramdaman ang tunay na lamig ng gabi, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa katotohanang siya ay nag-iisa na sa laban na ito. Ano ang itinatagong sikreto ni Doña Gregoria na ipinantakot niya kay Eulalia para pilitin itong magtaksil? At paano haharapin ni Fina ang bukas ngayong wala na sa kanyang kamay ang tanging ebidensyang magliligtas sa kanya? Sa kalayuan, narinig ni Fina ang unang tilaok ng manok hudyat ng pagsikat ng araw. Ngunit para sa kanya, ang liwanag ng umaga ay hindi nagdadala ng pag-asa, kundi isang mas malaking panganib. Habang pabalik siya sa bahay, nakita niya si Moy na nakatayo sa kanilang pintuan, may hawak na isang piraso ng papel na may selyo ng korte. Ang kanyang mukha ay puno ng isang malupit na tagumpay. Huwag mong subukang umarte, na parang biktima, Fina, kitang-kita ng lahat. Na ikaw ang nagnakaw ng mga papeles ni Moy para lamang gumawa ng kwento. Baliw ka na ba? O sadyang masama lang talaga ang dugo mo? Mama, hindi ho totoo yan. Si Eulalia ang kumuha. Si Eulalia at si Amparo.
Tumahimik ka. Ang kapal ng mukha mong idamay ang ibang tao sa mga ilusyon mo. Isang kahihiyan ka sa pamilyang ito. Kung hindi lang dahil kay Junjun, matagal na kitang ipinakulong dahil sa pagnanakaw at pagsisinungaling. Ang bawat sigaw ni Doña Gregoria ay tila mga palasong may laso na bumaon sa puso ni Fina. Sa labas ng kanilang bakod, ang mga kapitbahay na kanina lang ay nakikifiesta, ay nagkukumpulan na ang kanilang mga bulungan, ay tila ugong ng mga bubuyog na nagdadala ng hatol. Nakita ni Fina si Moy na nakatayo sa likod ng kanyang ina, may hawak na mapang-uyam ng ngiti. Marahas na hinablot ni Moy ang lumang cellphone mula sa kamay ni Fina, kasunod ang kanyang munting pitaka na naglalaman ng kakarampot na kinita niya sa pananahi. Mula ngayon wala kang gagamiting telepono, wala kang hahawakang pera, dahil baka kung ano pang kasinungalingan ang ikalat mo sa social media o sa mga pulis. Banta ni Moy, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. Doon ka sa bodega matulog. Ayaw ni Amparo na makita ang pagmumukha mo sa loob ng bahay. Halos kaladkarin si Fina patungo sa maliit na bodega sa likod ng bahay, isang madilim at masikip na silid na puno ng mga sirang kagamitan, alikabok at mga sapot ng gagamba. Ipinagtulakan siya sa loob at narinig niya ang malakas na tunog ng kandado na naglalapat ang huling tunog ng kanyang kalayaan. Napaluhod si Fina sa malamig at maduming semento. Ang dilim sa loob ng bodega ay tila kasing lalim ng dilim na bumabalot sa kanyang hinaharap. Naririnig niya mula sa malayo ang tawanan ni Moy at Amparo sa loob ng master bedroom, ang silid na 7 taon niyang nilinis at inalagaan habang hinihintay ang pagbabalik ng asawa. Ang bawat halakhak nila ay tila mga kuko na kumakalmot sa kanyang kaluluwa. Diyos ko, hanggang kailan po ba ang hirap na ito? Pabulong niyang tanong sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. Ramdam niya ang matinding gutom at pagod, ngunit mas matindi ang hapdi ng pagkakanulo. Sa gitna ng kanyang pag-iyak habang kinakapan niya ang sahig para humanap ng matutulugan ang kanyang mga daliri, ay may nasalat na isang matigas at maliit na bagay sa pagitan ng mga lumang kahon. Dahan-dahan niya itong itinaas sa tapat ng maliit na siwang ng pinto, kung saan sumisilip ang liwanag ng buwan. Isang kinalawang na thimble o panungkit sa pananahi. Biglang bumalik sa kanyang gunita ang imahe ng kanyang yumaong ina, isang simpleng mananahi na nagturo sa kanya na ang bawat tahi ay dapat may kasamang panalangin at tibay ng loob. Ang maliit na piraso ng bakal na ito ang tanging sandata na natira sa kanya. Hinawakan niya ito nang mahigpit hanggang sa bumaon ang marka nito sa kanyang palad. Doon sa loob ng maruming bodega, ang kanyang despair ay unti-unting naging isang matigas na bato ng determinasyon. Hindi siya isang baliw. Hindi siya isang magnanakaw. Siya ay isang ina na ninakawan ng dangal at hindi siya titigil hanggat hindi nababawi ang lahat. Kinabukasan, narinig ni Fina ang bulungan sa labas ng bodega. Naroon ang ilang tauhan ng isang real estate agency. Opo sir, gustong-gusto na ni Mr. Villaflor na ibenta ang lupang ito sa lalong madaling panahon. Narinig niyang sabi ng isang pamilyar na boses si Eulalia. Kailangan lang nating ayusin ang huling pirma ni Fina. Huwag kayong mag-alala, susuko rin yan. Bakit nagmamadali si Moy na ibenta ang bahay? Ito ang bahay na minanapan nila sa mga ninuno ng mga Villaflor. May mas malalim pa bang utang na tinatakasan si Moy na hindi niya alam? Ngunit ang pinakamatinding dagok ay dumating ng hapon ding iyon. Bahagyang binuksan ni Doña Gregoria ang pinto ng bodega para iabot ang isang platong kanin na may sabaw ng tuyo. Ngunit kasama nito ay isang puting sobre. Basahin mo yan, Fina. Yan ang dahilan kung bakit kailangang matuto kang lumugar. Sabi ng matanda bago muling isara ang pinto. Nanginginig ang mga kamay ni Fina habang binubuksan ang sobre. Ito ay isang opisyal na sulat mula sa korte, isang petisyon para sa sole custody ni Junjun. Nakasaad doon na dahil sa instability at mental condition ni Fina, hihilingin ni Moy na siya ang kumuha sa bata para dalhin ito sa ibang bansa kasama si Amparo. Nanlamig ang buong pagkatao ni Fina. Ang lahat ay kaya niyang tiisin, ang gutom, ang dilim, ang kahihiyan. Ngunit ang makuha sa kanya si Junjun ay ang huling hibla na nagdudugtong sa kanya sa mundong ito. Kung kailangan niyang maging kasing talim ng karayom para protektahan ang kanyang anak, gagawin niya. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa luma at kalawanging bubong ng bodega ay tila isang malungkot na ritmo na sumasabay sa pintig ng puso ni Fina. Malamig. Ang hanging pumapasok sa mga siwang ng kahoy
ay humahalik sa kanyang balat, nagpapaalala sa kanya na siya ay nag-iisa at tila kinalimutan na ng mundo. Sa loob ng madilim na silid na iyon, tanging ang amoy ng luma at amag na gamit ang kanyang kasama. Sa labas narinig ni Fina ang boses ni Junjun. Ang bata ay umiiyak, tinatawag ang kanyang pangalan sa gitna ng buhos ng ulan. Ngunit bago pa man makasagot si Fina, narinig niya ang malupit na boses ni Moy. "Pumasok ka sa loob, Junjun. Huwag mong tawagin ang nanay mong baliw. Mula ngayon si Tita Amparo mo na ang mag-aalaga sa iyo." Isang malakas na kalabog ng pinto ang sumunod sapat na para madurog ang huling piraso ng puso ni Fina. Hindi kalayuan sa bodega nakatayo si Eulalia sa ilalim ng isang malapad na payong. Pinapanood niya ang eksena ng may bigat sa kanyang dibdib. Nakita niya kung paano itulak ni Moy ang sarili nitong anak, pabalik sa loob ng bahay, para lamang pagbuksan ng pinto si Amparo na may dalang mga bagong biling gamit mula sa mall. Sa sandaling iyon, ang konsensya ni Eulalia ay tila isang natutulog na higante na biglang nagising. Naalala niya ang bawat pagkakataong tinulungan siya ni Fina noong wala siyang makain ang bawat lihim na kanilang pinagsaluhan. Nang malalim na ang gabi at ang lahat ay mahimbing nang natutulog isang anino, ang dahan-dahang lumapit sa pinto ng bodega. Narinig ni Fina ang mahinang kaluskos ng susi at ang dahan-dahang pagpihit ng kandado. Inasahan niyang si Moy ang papasok para saktan siya muli, ngunit ang bumungad sa kanya ay ang basang-basang mukha ni Eulalia. "Fina, bes!" Pabulong na tawag ni Eulalia, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pagsisisi. "Bakit ka narito, Eulalia, para kunin ang huling hininga ko?" Malamig na tanong ni Fina, hindi gumagalaw mula sa kanyang kinauupuan sa semento. "Patawarin mo ako, bes. Tinakot ako ni Doña Gregoria. Alam niya ang tungkol sa pagnanakaw ng kapatid ko sa munisipyo. Gagamitin niya iyon para ipakulong kami kung hindi ako sumunod sa kanila." Mabilis na paliwanag ni Eulalia habang iniaabot ang isang maliit na supot ng tinapay at isang piraso ng papel. "Hindi ko kayang makitang ginaganyan kanila. May backup file ako sa opisina. Hindi lahat na ibigay ko kay Amparo. May mga kopya ako ng original remittance receipts na nagpapatunay na peke ang pirmang ginamit ni Moy sa utang." Tumingin si Fina sa kanyang kaibigan. Sa gitna ng dilim, nakita niya ang katapatan sa mga mata nito, isang katapatang akala niya ay tuluyan ng naglaho. "Bakit ngayon lang, Eulalia?" "Dahil nakita ko kung paano itrato ni Moy si Junjun kanina. Hindi deserve ng bata ang ganitong ama," sagot ni Eulalia. "At may isa pa akong nalaman. Nakita ko ang bata ni Amparo na naliligo kanina. Fina, may nunal siya sa likod sa tapat ng kanang balikat. Kaparehong-kapareho ng nunal ni Moy at ni Junjun." Nanigas si Fina. Ang nunal na iyon ay isang trademark ng pamilya Villaflor. Iyon ang marka na hindi kayang pekein ng kahit anong dokumento. Iyon ang buhay na ebidensya ng pagtataksil ni Moy na nagsimula pa noong akala ni Fina ay maayos ang lahat. "Kailangan nating kumilos, Fina. Ibebenta na nila ang bahay na ito bukas ng hapon. Kapag nangyari iyon, kukunin na nila si Junjun at aalis na sila patungong abroad," babala ni Eulalia. Ngunit ang kanilang sandali ay biglang naputol nang makarinig sila ng mabibigat na yabag ng paa na papalapit sa bodega. Ang liwanag ng isang flashlight ay tumama sa mga siwang ng pinto. "Sino ang nandyan, Moy? Sinong kausap mo sa loob?" Ang boses ni Doña Gregoria ay matalim at puno ng hinala. Mabilis na nagtago si Eulalia sa likod ng mga lumang aparador, habang si Fina ay mabilis na itinago ang tinapay at ang papel sa loob ng kanyang damit. Ang pinto ng bodega ay marahas na bumukas, iniluluwa ang anyo ni Doña Gregoria na may hawak na kandila, ang kanyang mukha ay tila isang multo sa dilim. "Akala ko ba ay nag-iisa ka rito, Fina? Bakit tila may naririnig akong bumubulong?" Dahan-dahang lumapit ang matanda. Ang bawat hakbang ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Pilit na pinakalma ni Fina ang kanyang paghinga. Habang sa likod ng aparador, nararamdaman ni Eulalia ang sarili niyang pawis na humahalo sa lamig ng ulan. Isang maling galaw lang at ang huling pagkakataon ni Fina para makalaya ay tuluyan ng maglalaho. "Sino ang kinakausap mo rito, Fina, o? Baka naman nakikipag-usap ka na sa mga multo dahil sa sobrang inggit at galit na nanunuot sa iyong utak." Malamig ang boses ni Doña Gregoria habang dahan-dahang itinataas ang kandila. Ang liwanag nito ay nagbigay ng mahahabang anino sa loob ng bodega, tila mga dambuhalang kamay na handang sumakmal sa sino mang nagtatago. Nararamdaman ni Fina ang malakas na pintig ng puso ni Eulalia
na nasa likod lamang ng lumang aparador, halos marinig na ang bawat mabilis na paghinga nito sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Ang tanging multo rito, Mama, ay ang mga kasinungalingang itinatago ninyo sa ilalim ng inyong altar. Sagot ni Fina, ang kanyang boses ay hindi nanginginig, bagkus ay puno ng isang matalim na kapangyarihan. Hindi nyo kailangan ng kausap para malaman na ang bahay na ito ay puno na ng kabulukan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ng matanda. Lumapit siya kay Fina at itinapat ang kandila sa mukha nito sapat na para maramdaman ni Fina ang init ng apoy. Magmalinis ka hanggat gusto mo, Fina. Ngunit bukas pagkatapos ng prosesyon ng huling gabi ng fiesta, wala ka nang babalikang bahay. Ipinagbili na ni Moises ang lupang ito. Ang perang makukuha niya ay gagamitin nila ni Amparo para sa bagong buhay nila sa Cavite. At ikaw may iwan ka rito sa putikan mag-isa at busabos. Nang umalis ang matanda at muling ilapat ang kandado, mabilis na lumabas si Eulalia mula sa pinagtataguan. Pareho silang nanginginig, ngunit si Fina ay may kakaibang ningning sa mga mata. Narinig mo yun, Eulalia, ibebenta na nila ang bahay bukas. Kailangan nating kumilos bago sila makapirma sa harap ng notaryo. Kinabukasan, ang Barangay San Jose ay balot ng ingay at kulay para sa huling araw ng fiesta. Ngunit sa loob ng bakuran ng mga Villa Flor, ang hangin ay mabigat. Habang ang mga tao ay abala sa panunood ng prosesyon sa labas, tinawag ni Moy ang lahat ng mga kapitbahay at kamag-anak sa kanilang malapad na veranda. Sa tabi niya ay nakatayo si Amparo, suot ang isang mamahaling ternong kulay ginto. Habang si Doña Gregoria ay nakaupo sa kanyang tumba-tumba, tila isang reynang nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Mga kaibigan, mga kapitbahay, malakas na anunsyo ni Moy. Dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari at sa kahihiyang dinala ng aking asawa sa pamilyang ito, napagdesisyonan namin na lisanin na ang San Jose. Ibebenta na namin ang lupang ito sa isang korporasyon. At si Fina na pagkasunduan na siya ay aalis na rin ngayong hapon para magmuni-muni sa kanyang mga pagkakamali. Ibinukas ni Moy ang pinto ng bodega. Iniluwan nito si Fina na hawak ang kamay ni Junjun. Ang bata ay nakayuko, bitbit ang isang maliit na bayong na naglalaman ng kanilang kakarampot na damit. Walang kaimik-imik si Fina habang naglalakad sa gitna ng nagbubulungang mga tao. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagsukat sa lalim ng putik na nilikha ng mga Villa Flor para sa kanya. Wala ka bang sasabihin, Fina, kahit man lang pasasalamat sa 7 taong itinira ka namin dito? Panguuyam ni Amparo habang iwinawagayway ang isang dokumentong tila titulo ng lupa. Humarap si Fina sa kanila. Ang kanyang mukha ay malinis, walang bakas ng luha, tila isang telang bagong laba, at matigas ang pagkakapirmis. Ang pasasalamat ko, Moy, Amparo at Mama, ay ibibigay ko sa inyo sa tamang panahon. Ngayon hayaan niyo kaming dumaan. Dahil ang lupang inaapakan ninyo ngayon ay hindi na magtatagal sa ilalim ng inyong mga talampakan. Bit-bit ang anak, lumakad si Fina palabas ng bakuran. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak, malalaking butil na humahampas sa kanilang mga balikat. Bawat kapitbahay na dati ay kaibigan ni Fina ay nakatingin lang, ang iba ay may halong awa, ngunit walang sinumang nangahas na humarang. Naglakad sila patungo sa dulo ng barangay sa isang maliit na barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at sako. Doon sila sinalubong ni Aling Salud, ang bulag na matandang matagal nang nagmamasid sa kanya. "Pumasok kayo, anak ko," wika ng matanda habang kinakapa ang pintuan. "Dito sa aking munting tahanan walang ginto, walang titulo, ngunit dito ay makakahinga kayo ng malaya mula sa amoy ng kasinungalingan." Nang gabing iyon sa loob ng barong-barong ni Aling Salud, nakaramdam si Fina ng isang pambihirang kapayapaan. Ang sahig ay kawayan lamang, ang bubong ay tumutulo sa ilang bahagi, ngunit nang yakapin niya si Junjun para matulog, naramdaman niya ang kaligtasang hindi niya naramdaman sa mansion ng mga Villa Flor. Gayunpaman, habang nakatingin siya sa madilim na kisame, naalala ni Fina ang isang eksena bago siya lumabas ng mansion. Nakita niya si Doña Gregoria na may hawak na isang maliit na gintong susi. Pilit itong itinatago sa loob ng isang maliit na vault na nakabaon sa dingding sa likod ng altar. Ano ang laman ng vault na yon, na mas mahalaga pa sa titulo ng lupa na hawak ni Moy? Bukas yung bulong ni Fina sa dilim. Bukas ay malalaman ng buong San Jose kung sino ang tunay na magnanakaw. Ngunit isang malakas na katok sa pintuan ni Aling Salud ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang boses ng lalaki ang sumigaw mula sa labas. "Fina, lumabas ka riyan. Alam naming ninakaw mo ang susi ni Doña Gregoria bago ka umalis.
Kapag hindi mo binuksan ang pinto, gigibain namin ito. Hindi mo kailangang gibain ang pinto, Moy. Bukas ito para sa mga taong may malinis na hangarin, ngunit tila nakalimutan mo na ang daan patungo sa katotohanan. Mahinahon ang boses ni Fina, habang dahan-dahang binubuksan ang pinto ng barong-barong. Sa labas nakatayo si Moy, kasama ang dalawang lalaking tila mga bayrang tauhan, ang kanilang mga mukha ay balot ng puot, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Si Doña Gregoria ay nasa likuran nanginginig ang kamay habang itinuturo si Fina. Ngunit bago pa man makahakbang ang mga ito, humarang si Aling Salud. Ang matanda bagaman bulag ay tila may aninong mas malaki pa sa kanyang anyo. Moises, wika ni Aling Salud. Ang kanyang boses ay tila isang babala mula sa kailaliman ng lupa. Ang magnanakaw ay hindi kailanman papasok ng may dangal sa tahanan ng isang taong walang itinatago. Umalis kayo rito bago ko tawagin ang buong barangay para saksihan ang inyong kawalang hiyaan. Dahil sa takot na gumawa ng eksena sa harap ng mga kapitbahay na nagsisimula ng magbukas ng kani-kanilang bintana, napilitang umurong si Moy. Hindi pa tayo tapos, Fina. Siguraduhin mo lang na handa ka sa Lunes, dahil iyon na ang huling araw na makakasama mo si Junjun. Isang huling pagbabanta ang iniwan nila bago tuluyang nilamon ng dilim ng gabi. Sa mga sumunod na araw, ang barong-barong ni Aling Salud ay naging isang munting pagawaan. Sa tulong ng matanda, nakahiram si Fina ng isang lumang makina na depadyak isang makinang kinakalawang na ngunit matibay pa ang bawat tornilyo. Ang bawat padyak ni Fina sa makina ay tila isang panalangin, isang ritmo ng pagbawi sa sarili. Nagsimula siyang manahi ng mga kurtina, mga punda ng unan at mga damit para sa mga kapitbahay na bagaman takot kay Doña Gregoria ay may lihim na paghanga sa katatagan ni Fina. Ang bawat sentimong kinikita niya ay maingat niyang itinatabi sa isang maliit na kawayang alkansya. Iyon ang kanyang magiging sandata para sa darating na laban sa korte. Isang hapon sa gitna ng matinding init lihim na dumating si Eulalia, dala ang isang abogado mula sa PAO o Public Attorney's Office. Naupo sila sa maliit na hapag ni Aling Salud. Inilabas ng abogado ang mga kopyang ibinigay ni Eulalia at ang mga orihinal na resibo na itinago ni Fina. Tingnan mo rito, pinagpunto ng abogado habang sinusuri ang waiver na pilit na pinapapirmahan ni Moy. Ang mga kurba ng titik sa dulo ng iyong pangalan ay masyadong mabilis at matalas. Sa iyong mga orihinal na dokumento, ang iyong pirma ay laging may bahagyang pag-aatubili sa dulo. Ito ay isang malinaw na forgery. Sinadya nilang gayahin ang iyong sulat kamay, pero nagkamali sila sa bilis ng hagod. Ramdam ni Fina ang isang malamig na agos ng pag-asa na dumaloy sa kanyang mga ugat. Ang katotohanan bagaman matagal na nabaon, ay nagsisimula na ring huminga. Malayo ito sa malungkot at tahimik na Junjun, sa mansyon ng mga Villaflor. Marinig lamang ang halakhak ng anak ay tila sapat na bayad na para sa lahat ng hirap ni Fina. Doon niya napagtanto na ang tunay na tahanan ay hindi ang mga pader na semento, kundi ang kalayaang maging masaya ng walang takot. Habang naghahanda ang abogado sa kanilang kaso, napansin ni Eulalia ang isang kakaibang kilos ni Amparo. Bes, may napansin ako. Tuwing mababanggit ang tungkol sa hearing sa korte si Amparo, ay tila nanginginig sa takot. Palagi siyang nakikipag-usap sa telepono at parang may hinihintay na dokumento mula sa abroad. Bakit kaya siya takot na takot humarap sa huwes? Ang tanong ni Eulalia ay nag-iwan ng isang misteryong hindi pa nila masagot. Ano ang itinatago ni Amparo? May kinalaman ba ito sa kanyang pagkatao o sa lupain sa Cavite? Gayunpaman, ang pansamantalang kapayapaan ni Fina ay muling nyanig. Isang gabi habang tinatapos niya ang isang tahing damit, may isang batang nag-abot sa kanya ng isang sulat. Galing ito kay Moy. Fina, huwag mo nang ituloy ang kaso. Nakahanda na ang mga papeles para sa custody ni Junjun. Nakapirma na ang mga testigo na ikaw ay isang pabayang ina. Bukas kukunin ko na ang bata at dadalhin ko siya sa abroad. Hinding-hindi mo na siya muling makikita kahit sa panaginip man lang. Nabitawan ni Fina ang kanyang hawak na karayom. Ang tibo nito ay bumaon sa kanyang daliri, nagiiwan ng isang maliit na patak ng dugo sa puting tela. Ang banta ni Moy ay hindi na lamang tungkol sa pera o lupa, ito ay tungkol sa kanyang anak, ang tanging buhay na dahilan kung bakit siya nananatiling matatag. Huwag na nating patagalin pa ang dula-dulang ito, Fina. Magsasayang lang tayo ng oras sa korte dahil alam nating lahat na wala kang laban. Pirmahan mo na ang custody papers ni Junjun kung ayaw mong mas lalong mapahiya sa harap ng maraming tao. Malamig at puno ng pang-uyam ang boses ni Moy
habang nakaupo sa loob ng maliit at selyadong mediation room. Sa tabi niya ay ang kanyang abogado na may hawak na makakapal na folder, habang si Amparo ay abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling alahas, tila ba isang reynang nanonood ng pagbitay sa isang alipin. Si Doña Gregoria naman ay nakaupo sa likuran, ang kanyang mukha ay balot ng pagmamataas, habang hawak ang kanyang rosaryo, tila ba ang panalangin niya ay para sa pagkawasak ng kanyang minugang. Ang katahimikan, Kumoy, ay hindi nangangahulugang pagsuko, mahinang sagot ni Fina. Nakasuot siya ng isang simpleng blusa na siya mismo ang nagtahi malinis at maayos kabaligtaran ng kanyang itsura noong siya ay nakakulong sa bodega. Nandito ako dahil kailangang matapos ang bawat tahi ng kasinungalingang sinimulan ninyo. Tumawa ng malakas si Moy, isang tunog na tila kalawang na nagkiskisan sa loob ng tahimik na silid. Kasinungalingan. May mga saksi ako, Fina. May mga pirma ka sa bawat dokumento ng utang. Kahit ang kaibigan mong si Eulalia ay alam ang katotohanan. You are an unstable mother at yon ang paniniwalaan ng batas. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang abogado ng PAO kasama si Eulalia. Ang mukha ni Moy ay biglang nabalutan ng kalituhan, habang si Doña Gregoria ay napatigil sa pag-ikot ng kanyang rosaryo. Magandang umaga, wika ng abogado ni Fina habang inilalatag ang isang laptop sa hapag. Gusto naming ipakita ang isang mahalagang ebidensya bago tayo magpatuloy sa formal na hearing. Isang video clip na nakuha mula sa isang hidden camera na inilagay sa loob ng mansyon ng mga Villaflor ilang gabi bago ang fiesta. Namiligig ang buong katawan ni Moy. Sa screen ng laptop lumitaw ang malinaw na imahe ng kanilang sala. Nakita ng lahat si Moy na masayang tumatawa habang ginagaya ang pirma ni Fina sa isang dokumento, habang si Amparo ay nakaupo sa tabi nito at sinasabing, siguraduhin mong magmumukhang galing sa kanya ang utang para hindi niya makuha ang parte niya sa lupa sa Cavite kapag nag-divorce tayo. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang tanging naririnig ay ang mabilis at nanginginig na paghinga ni Moy. Hindi lang iyan, pagpapatuloy ng abogado ni Fina. Nandito rin si Miss Eulalia para magtestigo na ang mga dokumentong hawak ni Mr. Villaflor ay pawang mga falsification. At meron kaming orihinal na birth certificate ng bata ni Miss Amparo na nagpapatunay na si Moises Villaflor, ang ama, isang katotohanang itinatago ninyo para hindi maapektuhan ang inyong image sa barangay. Tumayo si Eulalia, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Patawarin mo ako, Moy, pero hindi ko na kayang sikmurain ang ginagawa niyo kay Fina at Junjun. Ang katotohanan ay hindi nababayaran ng kahit anong halaga. Ang dangal na 7 taon nitong iningatan sa pamamagitan ng pananakit sa iba ay biglang naglaho na parang bula. Ramdam ni Fina ang bigat ng hustisya na unti-unting bumababa sa balikat ng kanyang mga kaaway. Ang lupa sa Cavite, Moy, wika ni Fina sa isang boses na kasing talim ng karayom, ay binili gamit ang perang ipinadala ko at ang perang itinago mo habang kasal pa tayo. Ayon sa batas, iyan ay conjugal property. At gagawin ko ang lahat para makuha ang bawat sentimong ninakaw ninyo sa anak ko. Nang mapagtanto ni Amparo na dehado na ang kanilang panig at maari silang makulong dahil sa estafa at falsification, bigla itong tumayo. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kagandahan ay naging kasing pangit ng isang halimaw sa galit. Anong sinasabi mong tayo, Moy, pa? Sigaw ni Amparo habang itinuturo ang asawa. Ikaw ang nagplano ng lahat. Ikaw ang nag-forge ng pirma. Sabi mo sa akin malinis ang lahat at walang magiging problema. Wala akong kinalaman sa pagnanakaw mo sa asawa mo. Huwag mo akong isasama sa paglubog mo. Ang pagtataksil ni Amparo kay Moy sa gitna ng korte ay tila isang malakas na pagsabog na yumanig sa lahat. Nagkagulo ang silid habang pilit na pinapakalma ng mediator ang magkabilang panig. Nakita ni Fina si Moy na tila isang basang sisiw na hindi na makatingin habang si Doña Gregoria ay tuluyan ng napasandal sa upuan, ang kanyang mga kamay ay hindi na makahawak sa rosaryong nalaglag sa sahig. Huminga ng malalim si Fina. Nararamdaman niya ang unang simoy ng kalayaan na dumarampi sa kanyang puso. Ang tahi ng tadhana ay unti-unti nang nabubuo at sa pagkakataong ito siya na ang may hawak ng sinulid. Maghiwalay na tayo, Moy. Huwag mo akong hahawakan dahil wala ka ng silbi sa akin ngayong wala ka ng pera. Akala ko ba ay matalino ka? Akala ko ba ay hawak mo sa leeg ang asawa mo? Nagkamali ako ng sinalihang kampo. Amparo, sandali. Huwag mong gawin ito sa akin.
Saan ka pupunta bitbit ang mga gamit na yan at ang anak natin? Paano si Sofia? Isama mo si Sofia sa paglubog mo. Hindi ko kayang buhayin ng batang yan. Habang nagtatago ako sa batas dahil sa mga kalokohan mo. Bahala na kayo ni Doña Gregoria sa kanya. Tutal mahilig naman kayong magpanggap na banal, di ba panindigan ninyo yan? Ang mga salitang iyon ni Amparo ay tila mga huling pako na ibinaon sa kabaong ng dangal ni Moy. Sa labas ng mansyon ng mga Villaflor, isang mabilis na sasakyan ang naghihintay. Walang lingon-likod na sumakay si Amparo, bitbit ang malaking bag na naglalaman ng lahat ng alahas at natitirang pera na itinago ni Moy sa ilalim ng kanilang kama. Naiwan si Moy na nakatayo sa gitna ng kalsada, ang kanyang mukha ay balot ng matinding kawalan ng pag-asa, habang ang alikabok ng sasakyang paalis ay dumarapi sa kanyang balat. Sa loob ng bahay ang katahimikan ay kasing pait ng lason. Si Doña Gregoria ay nakaupo sa kanyang paboritong tumba-tumba, ngunit hindi na ito gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa altar, ngunit ang rosaryong hawak niya ay nakalawit na lamang, tila isang patay na ahas. Ang balita tungkol sa nangyari sa korte ay mabilis na kumalat sa buong barangay San Jose. Ang mga kapitbahay na dati ay yumuyukod sa kanya tuwing prosesyon ay ngayon ay nagkukumpulan sa labas ng kanilang bakod. Ang kanilang mga bulungan ay tila mga palasong tumatama sa bawat sulok ng mansyon. Ito pala ang pamilyang banal. Narinig ni Doña Gregoria ang isang boses mula sa labas. Ang galing magtago ng baho, pero sa huli ang katotohanan ay laging lumalabas. Ang bawat salitang iyon ay tila isang malakas na sampal na nagpaguho sa palasyong buhangin na itinayo ni Doña Gregoria sa loob ng maraming dekada. Ang kanyang pangalan, ang kanyang prestihiyo, lahat ay naglaho na parang usok. Kinabukasan, isang sasakyan ng pulis ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Dahan-dahang lumabas si Moy, ang kanyang mga balikat ay nakalaylay at ang kanyang mga mata ay wala ng buhay. Sa harap ng maraming saksi, ang mga bakal na posas ay inilapat sa kanyang mga kamay. Inaresto siya sa kasong estafa, falsification of public documents at abandonment. Ang ingay ng mga tao sa paligid ay tila naging isang malabong ugong na lamang sa kanyang pandinig habang dahan-dahan siyang isinasakay sa loob ng mobile. Sa kabilang panig ng barangay sa munting tahanan ni Aling Salud, abala si Fina sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. May isang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang konsentrasyon. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang maliit na batang si Sofia, ang anak ni Amparo at Moy. Ang bata ay marumi-basa ng luha at may hawak na isang gutay-gutay na manika. Sa likod nito ay si Doña Gregoria na tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng magdamag. Fina, mahinang sambit ng matanda ang kanyang boses, ay nanginginig at wala na ang dating talim. Iniwan ni Amparo ang bata. Wala na kaming panggastos para sa gatas niya. Ang mansyon ay kukunin na ng bangko dahil sa mga utang ni Moy. Wala na kaming matutuluyan. Tiningnan ni Fina ang bata. Nakita niya sa mga mata nito ang parehong takot at kalituhan na nakita niya kay Junjun noong sila ay pinalayas. Ang bata ay walang kasalanan sa mga pagkakamali ng kanyang mga magulang. Kinuha niya ang isang platito ng mainit na sopas na kanina lang ay inihanda niya para kay Junjun at iniabot ito sa bata. Pinagmasdan ni Fina si Sofia habang mabilis itong kumakain, tila ngayon lang nakatikim ng tunay na kalinga. Mama't wika ni Fina habang nakatingin kay Doña Gregoria. Hindi ako magiging katulad ninyo. Hindi ko tatalikuran ang isang taong nagugutom kahit pa ang taong iyon ang dahilan ng aking pagluha. Ngunit kailangan ninyong matutunan na ang bawat tahi ng kasalanan ay may katapat na kabayaran. Hindi pinatuloy ni Fina si Doña Gregoria sa loob ng bahay ni Aling Salud, ngunit ibinigay niya ang lahat ng pagkain at ilang pirasong pera na mayroon siya para sa bata. Iyon ang huling pagkakataon na nakita ni Fina ang biyanan na nakatayo ng matuwid. Ang matanda ay dahan-dahang tumalikod akay-akay ang bata patungo sa isang kinabukasan na puno ng pagsisisi at pag-iisa. Nang gabing iyon, habang yakap ni Fina si Junjun, naramdaman niya ang isang pambihirang gaan sa kanyang dibdib. Ang galit na dati ay tila isang malaking bato sa kanyang puso, ay unti-unti nang naglalaho, pinalitan ng isang malamig at payapang hangin. Ang hustisya ay hindi lamang ang pagpapakulong sa kaaway, kundi ang kakayahang manatiling mabuting tao sa kabila ng lahat ng kalupitan ng mundo. May isang sulat na dumating para kay Fina mula sa opisina ng abogado.
Nakasaad doon na ang kaso, para sa pagbawi ng lupain sa Cavite, ay panalo na sa pabor sa kanya. Sa wakas ang 7 taon na kinuha sa kanya ay unti-unti nang bumabalik hindi lamang sa anyo ng pera kundi sa anyo ng isang bagong pag-asa. Nanay, ang ganda po ng signboard natin, ang bagong simula. Parang kumikinang po sa ilalim ng araw. O Junjun, kumikinang yan dahil bawat titik niyan tahi ng ating pagtitiis. Hindi lang yan pintura, anak. Yan ang marka ng ating kalayaan. Nanay, masaya na po ba tayo? Hindi na po ba tayo babalik sa lumang bahay? Higit pa sa masaya, anak, malaya na tayo. At ang tunay na tahanan ay hindi ang mga pader na semento, kundi ang lugar kung saan ang puso natin ay nakakahinga ng walang takot. Maliwanag ang sikat ng araw na tumatama sa bagong pinturang fasad ng maliit na tailoring shop ni Fina. Matatagpuan ito sa isang buhay na bahagi ng bayan malayo, sa madidilim na alaala ng mansyon ng mga villa floor. Ang amoy ng bagong tabas na tela, ang sariwang bango ng sabon mula sa mga kortinang bagong laba, at ang malamyos na musika mula sa radyo ay pumalit na sa amoy ng amag at tunog ng sigawan. Sa loob maayos na nakasalansan ang mga rolyo ng makukulay na sinulid mga hibla na tila sumisimbolo sa iba't ibang kulay ng buhay na muling binubuo ni Fina. Hindi lamang ito isang negosyo para kay Fina. Ito ay naging santuwaryo. Sa loob ng ilang buwan naging kanlungan ang kanyang shop para sa mga kababaihang tulad niya ay dumanas din ng hirap at pang-aabuso. Binibigyan niya sila ng trabaho, tinuturuan, ng sining ng pananahi, at higit sa lahat binabalik ang kanilang tiwala sa sarili. Aling Fina, tapos ko na po ang tahi sa gown ni Kapitana. Wika ng isang batang babaeng kinuha ni Fina bilang apprentice. Ang bata ay may ngiti sa mga labi, isang ngiti na dati ay balot ng takot mula sa marahas na asawa. Salamat, Perla. Napakahusay ng pagkakatahi mo. Tandaan mo, sa bawat hibla na pinagdudugtong mo, pinapatatag mo rin ang sarili mong kinabukasan, sagot ni Fina habang hinahaplos ang balikat ng dalaga. Ang matanda ay may bitbit na mga sariwang bulaklak mula sa kanyang munting hardin. Bagaman bulag, dahan-dahang kinapa ni Aling Salud ang mukha ni Fina, binabasa ang bawat linya ng kagalakan na nakaukit doon. Nararamdaman ko ang ngiti mo, Fina, bulong ni Aling Salud. Ang iyong balat ay hindi na malamig tulad ng sa bodega. Ikaw ay naging isang ganap na mananahi ng sarili mong tadhana. Ang mga sugat ng kahapon ay naging mga dekorasyon na lamang ng iyong katatagan. Sa gitna ng kagalakan dumating ang isang balita mula kay Eulalia. Si Moy ay opisyal ng nahatulan ng pagkakakulong habang si Doña Gregoria ay nananatiling nakatira sa isang maliit na silid sa bahay ng isang malayong kamag-anak, namumuhay sa kakarampot na tulong na ipinapadala ni Fina para kay Sofia. Walang galit si Fina, tanging isang malalim na pakiramdam ng katarungan na nahanap na ang tamang timbangan. Bago matapos ang araw, habang tinatapos ni Fina ang huling tahi sa isang bestida, isang estrangherong lalaki ang pumasok sa shop. Maayos ang pananamit nito at may dalang isang sobre. Magandang hapon po. Kayo po ba si Miss Fina? Tanong ng lalaki. Isa po akong kinatawa ng isang foundation sa Manila. Nabalitaan po namin ang inyong galing sa pananahi at ang tulong na ibinibigay ninyo sa mga kababaihan dito. Gusto po namin kayong kuning supplier para sa aming mga export products. Nabitawan ni Fina ang kanyang hawak na tela. Ang oportunidad na ito ay higit pa sa kanyang inaasahan. Ang kanyang munting pagsisimula ay unti-unti nang nagbubukas ng mas malalaking pintuan. Nang sumapit ang dapit hapon, lumabas si Fina at tumayo sa harap ng kanyang shop. Pinagmasdan niya ang papalubog na araw na nagbibigay ng kulay kahel sa langit. Ang hangin ay malamig at malinis, tila humahalik sa kanyang pisngi bilang pagbati. Sa kanyang tabi humawak si Junjun sa kanyang kamay. Ang bata ay nakatingin din sa langit ng may pag-asa. Nanay, tingnan niyo po ang ulap. Mukhang isang malaking karayom, pansin ni Junjun. O anak, isang karayom na nagtatahi ng gabi patungo sa isang mas maliwanag na umaga, sagot ni Fina. Ngunit bago pa man sila pumasok sa loob, isang misteryosong bouquet ng mga bulaklak ang naiwan sa kanilang pintuan. Walang pangalan ang nagpadala, tanging isang maliit na card na may nakasulat na, "Para sa pinakamatatag na babaeng nakilala ko. Hindi pa rito nagtatapos ang iyong kwento." Sino ang nagpadala ng mga bulaklak na ito? At ano ang ibig sabihin ng mensaheng tila nagpapahiwatig ng isang bagong kabanata sa kanyang puso? Lumipas ang 3 taon, na tila mga mabilis na hagod ng karayom sa isang mahabang tela ng buhay.
Ang Barangay San Jose ay saksi sa isang pagbabagong hindi inasahan ng marami. Ang dating maingay at mapagmataas na mansyon ng mga Villa Flor ay wala na sa ilalim ng kanilang pangalan. Ito ay isa na ngayong selyadong alaala ng isang kahapong puno ng pagkukunwari. Ngunit sa kabilang dako ng bayan ang shop na ang bagong simula ay hindi na lamang isang maliit na pasulpot na negosyo. Ito ay isa na ngayong malaking atelier kung saan ang bawat tahi ay nagdadala ng kwento ng tagumpay at pagbangon. Sa loob ng atelier, ang sikat ng araw ay dahan-dahang gumagapang sa mga rolyo ng telang seda at pelus. Si Fina ay nakatayo sa gitna ng silid, tinitingnan ang isang makulay na gown na nakasabit sa mannequin. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng kalyo at takot ay masuyong humahaplos sa tela. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Ang bawat linya sa kanyang mga mata ay hindi naguhit ng pagluha, kundi ukit ng karunungan at kapayapaang nahanap niya sa gitna ng bagyo. Nanay, handa na po ang mga dadalhin nating donasyon sa ampunan. Tawag ni Junjun. Ang bata ay isa na ngayong matangkad at masayahing binatilyo, suot ang kanyang uniforme sa paaralan kung saan siya ay palaging nangunguna sa klase. Ang kanyang mga mata ay kasing linaw ng umaga malayo sa batang dating nagtatago sa ilalim ng puno ng mangga. Salamat, anak. Isama mo na rin itong mga bagong tahi na kumot para sa mga bata roon, sagot ni Fina sa malambing na Taglish. And please tell Perla na i-check ang mga inventory bago tayo umalis. We need to be organized. Sa gitna ng kanilang paghahanda, isang pamilyar na anino ang huminto sa pintuan. Si Eulalia. Hindi na siya ang babaeng balot ng dumi ng pagkakanulo. Sa loob ng 3 taon, pinatunayan ni Eulalia ang kanyang pagsisisi sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod sa shop ni Fina at pagiging kanang kamay nito sa lahat ng legal na usapin. Bagaman ang sugat ng nakaraan ay naroon pa rin ang dalawa, ay nakahanap ng isang bagong paraan ng pagkakaibigan, isang pagkakaibigang nakabase sa katotohanan at hindi sa pilit na pakikisama. Fina, dumaan ako sa lumang simbahan kanina. Simula ni Eulalia, ang boses ay puno ng pag-aalangan. Nakita ko si Doña Gregoria. Mag-isa siyang nakaupo sa huling hanay ng mga upuan, akay ang batang si Sofia. Ang dating reyna ng San Jose ay tila isang tuyong dahon na lamang na hinihintay ang hangin. Humihingi siya ng tawad, Fina. Hindi niya masabi ng direkta, pero ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Huminga ng malalim si Fina. Isang matagal na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanong na, napatawad na ba, ay tila isang hibla ng sinulid na matagal na niyang hinahawakan. Napatawad ko na siya, Eulalia. Hindi dahil sa karapat dapat siya sa kapatawaran, kundi dahil karapat dapat ang puso ko sa kapayapaan, payapang sagot ni Fina habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang pagtatanim ng galit ay parang paghawak sa nagbabagang uling ako lang ang nasusunog. Si Moy ay nasa loob pa rin ng kulungan at doon niya binabayaran ang kanyang mga pagkakamali sa batas. Ngunit ang kaluluwa ko, matagal na itong malaya. Ang tunay na katarungan para kay Fina ay hindi ang makitang nagdurusa, ang kanyang mga kaaway, kundi ang makitang masaya at matatag ang kanyang sarili sa kabila ng lahat ng ginawa nila. Si Doña Gregoria ay namumuhay na ngayon sa anino ng kanyang sariling pagsisisi, habang si Moy ay may sapat na oras sa loob ng rehas para pagnilayan ang 7 taon na kanyang sinayang. Bago sila lumabas ng shop, isang sasakyan ang huminto sa tapat. Lumabas ang lalaking 3 taon na ring nagpapadala ng mga bulaklak at suporta si Attorney Aris, ang abogado, mula sa PAO na naging sandigan ni Fina sa bawat hakbang ng kanyang laban. Ang pagtingin nila sa isa't isa ay hindi na lamang tungkol sa kaso. Ito ay isang tahimik na pagkilala sa isang bagong uri ng pag-ibig, isang pag-ibig na hindi mapang-angkin, kundi mapagpalaya. Handa ka na ba, Fina? Tanong ni Aris. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa balikat ni Fina, isang paghawak na puno ng respeto at pag-iingat. Handa na, ngiti ni Fina. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, naramdaman ni Fina ang banayad na hangin ng dapit hapon. Ang bawat hakbang niya sa kalsada ay tila isang pagpapatunay na ang buhay ay isang sining ng pagtatahi. May mga bahaging kailangang putulin, may mga bahaging kailangang tahiin muli, at may mga bahaging kailangang lagyan ng borda ng pag-asa. Ang aral na iniwan ni Fina sa bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento ay simple ngunit malalim. Ang tunay na utang na loob ay hindi sa mga taong umaabuso sa atin, kundi sa ating sarili. Napanatilihin ang ating dangal, at huwag hayaang ang sinulid ng ating tadhana ay hawakan ng iba.
Ang pagpapatawad ay isang regalo sa sarili at ang pag-asa ay isang makina na hindi kailanman dapat tumigil sa pagpadyak. Sa huling sulyap ni Fina sa kanyang shop, nakita niya ang signboard na ang bagong simula na lalong nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. Isang kabanata ang natapos ngunit ang bawat bukas ay isang bagong tela na handa niyang lagyan ng pinakamagandang disenyo ng kanyang buhay. Tapos na ang ulan. Ang bahaghari ay hindi lamang isang pangako. Ito ay isang katotohanang kasalukuyan na niyang tinatahak.